ito po ay remembrance nyo rin. No? Kaya ako dito ngayon. Sir, inspector tayo sa likod. Kanina pa to. Kala ko yung instructor. Nagpitos ka ba, sir? Dito tayo, sir. Dito, hindi ka nang malamig. Dito. Yan, dito. Nainit dito siya, di ba? Hindi pwedeng pabayaan. Sabi ng buwa, mahalin niyo mo ito. Di ba? Ha? Tulog ka naman. Ha? Pagdating kasi sa part ko, ako yung kasunod na speaker. Sabihin ko na sa inyo totoo, no? Ako yung kasunod na speaker. Yung part ko, maigsi lang naman. No, maigsi lang naman. Pero ipagpamanihin nyo na po, kasi yung sa part ko, minsan ang mga OFWs pag nakarinig, may narinig na parang katakot-takot. Yung iba parang ayaw nang tumuloy. No? Kasi it is a part of your training. Kung sa sundalo may training din, di ba? Sila, pagkatapos ng training, sila ay lulusob yun sa laban, may mga sandata. Tama? Ang OFWs, bakit? May training. Dapat, ay siyempre, para maihanda yung kanilang mga sarili. Sila po ang tagapagtanggol ng bayan natin. Sinong kasunod na tagapagtanggol at tumutulong sa bayan natin? Yung mga OFWs. Kayo po yun. Kasi kung hindi dahil sa inyo, bagsak ang ekonomiya ng ating bansa. Malinaw? Maniwala ba kayo? Kung hindi dahil sa inyo ng mga OFWs, bagsak po ang ekonomiya ng ating bansa. Tandaan nyo yan. Wala pong ibang nakakatulong sa mabilis na pag-angat ng ekonomiya ng ating bansa kung hindi ang mga OFWs. May mga ex-abroad ba dito? Ex-abroad. Taas yung mga kamay. O, ex-abroad. Thank you. First-timer. Taas yung mga kamay. Yun, mas marami ang first-timer. Hindi pa kayo magtataka mga first-timer. Bakit? Kukunti lang tumataas ng mga kamay ng mga ex-abroad. Sabi niyo, bakit kaya? Minsan wala na talagang ex-abroad na tumataas ang kamay dito. Sabi ni iba, bakit kaya no? Hindi na bumabalik o ubos na talaga o no? Yung mayaman na. No? Huwag kayong mag-alala mga first timer. Ang iba kasi ayaw nang bumalik. Bakit? Nagsawa na. Ang iba nakapagpundar na. Ang iba nandoon pa sa labas ng bansa kaya hindi pa nakauwi ng Pilipinas. No, alangan niyo magpidos na agad dito. Marami ang ex-abroad, a first timer. Okay. Kayo po yung tinatawag ng mga bayani. Magpapadala dahil sa tulong ninyo, sa anong pamamaraan kayo naging bayani? Dahil sa inyong pagpapadala sa Pilipinas, no? Kulang man ang sahod mo kasi akala mo pagdating doon okay lahat, no? Kaya kaalis kasi maganda ang trabaho doon. Ang problema, akala mo okay ka na. Yung pala laging kulang ang sahod, laging delayed. Laging delayed. Kaya makakaranas ka ng hirap, gutom, no? Normal lang 'yon. Pero kahit anong dinanas mo doon, dadanasin mo doon, maliit man ang sahod mo o malaki, magpapadala ka sa pamilya mo. Kasi yan ang sinasabi kanina, no? Continuous, remittance, regular remittance at saka communication sa pamilya. Tama? Kaya pag nagpapadala ka, maliit man o malaki, ang padala mo, bawas yun. Paano mabawasan? Sa tax. Tama? May mga taxes. Magbayad ka, padala ka. Saan ipinapasok yun? Sa kabanang bayan. Tama po ba? Ang tanong, sinong nakikinabang? Sabi ng iba, buhaya ng bayan. Kaya aalis na lang. Alam nyo, kunti lang kayo. Halos kadalasan dito, araw-araw, punong-puno to. Last week, 160 mga teachers resign sa trabaho. Sabi ko, ba't kayo nag-resign sa trabaho? Ang ganda naman ang sahod nyo. At nasa gobyerno kayo. Anong gobyerno? Maliit ang sahod, sir. 32,000. Yan ang pagtyagaan namin. Nakapag-decide sila mag-resign. Bakit? Ang 32,000 times 4, malaking bagay na yan para sa kanila. Biro mo ilang taon, naging karanasan sa pagtuturo sa school. May private, may government, pero nag-resign. Bakit? Mas maganda sa labas ng bansa, makapag-ipon ka. Pero sa Pilipinas daw, hindi ka makapag-ipon. Kulang ang sinasahod. Tama?
kulang na nga, susundan ka pa ng puro tax, no? Bawas pa rin ng tax kahit dito sa Pilipinas. Kaya nakapag-decide na lang mag-abroad, no? Nako, dito may mga teachers ba? Mayroon? Teacher. Wala? Engineer. Mayroon? Doctor. Mayroon? Walang doctor? Nurses. Mayroon? Yan, mga nurses. Daming nurses. Halatado naman sa mga mukha yung mga nurses. Halatado naman. Kayo, ma'am, anong work nyo doon? Waiter. Walang waiter. Thank you, ma'am, ha? Baka pagdating mo doon, ako yung employer mo. Okay. Mayroon bang ano? Mayroon bang performer? Wala. Performer? Wala. Okay. Ang oras sa buong Kapulon, alas 2:14 ng hapon. Ano daw kayong oras makalabas? 2:30? Kapapasok ko lang. 2:30 na agad. Ano sila? Hello? Kanina pa ako naghintay dyan eh. Okay. Okay. Di ba? Gusto mo, ma'am, 2:30 agad makalabas ka? Gusto mo? Ha? Oo naman. Nagmadali talaga to. Sige, ma'am, sabay tayo mamaya. Gusto mo, ma'am? Okay, kaya dito, huwag kayo magkilala. Hindi pa ako nakapagpakilala, no? Pero nabanggit ang pangalan ko kanina kung sino? Hindi? Okay, ang pangalan ko, Belawi, Mrs. Sam, karabawa sa tagapagsadya na may papilos maring story. Nandito din po kami, ang ibarat tatanong, Mrs. Sam, ba't kaya nandito kami dahil sa napakalang mga services para sa inyo. Ang ibarat tatanong, Mrs. Sam, ano na mga services na yan? Ang lagi kong sagot, ganito, mamaya, inyong malalaman ang buong detalye sa aking pagbabalik. Mike Enriquez, hindi, mas malayo. Si Mike Enriquez, wala na yun. Okay. May inantok? Wala. Kung kanina may inantok, pagdating sa part ko walang antok. Lahat ng tulog, gising. Lahat ng gutom, busog. Busog ng ano, hangin. Ma'am, ikaw gutom ka na rin? Ganun din, ma'am. Panay lang ko tingin sa may familiar ka sa akin eh. Na familiar siya sa akin. Parang kawin siya ng girlfriend. Okay! Saan karmahusa? Okay, mag-alala. Napag-exit ng oras ko. Concentrate lang, no? Sa akin. Huwag sa cellphone. Huwag sa katabi. No? No? Kasi ang iba, habang nagsasalita ang speaker dito, tumataan mo. Yes sir, yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir, no yes sir. Pero paglabas dito, walang tutunan. Bakit? Nag-i-yes sir, pero sa isipan, anong oras mo naman kami patawaran dito? Kasi nagmamadaling umuwi. Ano? Kasi Friday daw. At malayo pang yung inuwian. Okay. Okay mo na. Magkauwi din kayo. Ngayon, concentrate lang. Mapa-ex abroad, first timer concentrate. Sa mga ex abroad na nandito ngayon, sino ex abroad na umabot ng 20 years sa labas ng bansa? 20 years. 15 years. 10 years. 12 years. 8 years. Mayroon? Wala? Talaga? 8 years. 6 years. Mayroon? 5 years. Walang exam. Taas kayo ng kamay kanina. Sabi niyo exam abroad ko. Hindi kayo sumasagot. Ha? 4 years. Mayroon? 4 years. Siya nakapag-ipon? Ubus. Okay. Ubus agad. Kaya kapabalik siya. Wala talaga, may naipunta, wala. Meron naman ano. Sasakyan. Ano pa rin, gusto lang sasakyan eh. Alatado mo naman sa mo pa lang, alam mo na, sasakyan mo na. Pero may bahay na sarili. Okay. May anak sir? Okay, ilan? Isa. May asawa sir? Ilan? Isa lang din. Okay. Yan ang gusto ko sir. Yan mo, 4 years pa lang, nakapagpunta na ng sasakyan, di ba? Ayan. Kamusta? Okay lang. Sir, nagpilos ka no? Kung bago ka umalis. Hindi ka nagpilos? Hindi pa lang po. Ha? Hindi pa lang ako kaya. Kasi yung sponsor ko yung kapatid ko. Tapos mabuti nakalusot ka no? Ngayon, si ex-abroad ka, hindi ka makalusot no? Magpidos ka rin no? O sino ex-abroad yan na nagpidos dati? Saan ka nagpidos dati ma'am? Online na po. Online. Nakita mo ko doon sa online? Oh, tama. Kasi wala naman talaga ako doon. Ikaw mo, first timer? Magtanong ako. Ex-abroad. Ex-abroad, mabilisan lang.
Yung totoong buhay OFW ha. Yes. Isigaw nyo, ex-abroad. Kailan sasagot, sir? Kung ilang ex-abroad pa dyan, ex-abroad ko, sir? Hindi. Okay. Ikaw, sir? Hindi rin. Ex-abroad, isigaw niya. Kahit dalawa lang, kahit tatlo. Yung totoong buhay OFW. Hindi lang yung nangyari sa iyo. Nangyari sa ibang mga OFWs, no? Sa labas ng bansa. Walang tigil mula noon hanggang ngayon. Ex-abroad. Yung totoong buhay OFW. Masarap buhay OFW, hindi. Hindi. First timer. Narinig nyo? Ang sabi ng mga ex-abroad, hindi, lutong. Ang lutong. Sabi ng mga first timer, ha? Normal lang yun. Magugulat ka. Ma'am, sagot ng mga ex-abroad, hindi. Ma'am, naranasan mo na ba yung buhay na masarap? Hindi lang sobrang hirap, sobrang sakit, pero sobrang sarap na ba? Naman, naranasan mo na ba, ma'am? Sobrang hirap, sobrang sakit, pero sobrang sarap. Naranasan mo na, ma'am? Hindi pa. Hindi. Hindi pa. Ang tanong, ma'am, gusto mong maranasan? Sagot lang, ma'am, ha? Sagot, tingin ka sa akin. Gusto mong maranasan, ma'am? Hindi. Hindi rin. Defensive. Ayaw talaga. Okay, ma'am. Ayaw man sa hindi. Pagdating doon, hindi mo matanggihan yon. Pagdating mo sa labas naman sa may mga pangyayari, sabihin mo na sa sarili mo, ito nang sinasabi ni Mr. Sam, na hindi ko pala matatanggihan. Ano mang mangyari sa akin sa labas ng bansa, ayaw ko man, pero talagang nangyari na sa akin, tanggapin ko pa rin. Tama ba? Kasi yung nangyari dito kanina, anong sabi? Bakit kayo nasa Pidos? Ang sabi, upang maihanda ang mga sarili. No? Magkaroon ng karagdagang kaalaman upang maihanda ang mga sarili sa panibagong hamon at mga pagsubok na kakaharapin pagdating sa labas ng bansa. Nabanggit kanina ito. No? Nabanggit. Hindi daw nabanggit kasi late dumating. Alam yung late? Wala. Hindi talaga kasi late ka dumating. Okay. Ganun, ma'am. Pero, ma'am, ready ka na, ma'am, ha? Huwag kang mag-isip ng ano ka man. Huwag kang mag-isip kung ano ka man. Mga problema mo. Ano na yun? Okay. Hindi ko yan discourage. Sa part ni Ma'am Sandra rin kanina, more on encouragement. Pagdating sa part ko, more on discouragement. Na, pero hindi ibig sabihin, binanggit ko to upang takutin kayo. Binanggit ko to upang malaman mo kung gaano ka katatag at tibay ng loob bilang isang OFW. Lagi kong sinasabi, pag buhay OFW, dapat alamin mo, ihanda mo ang sarili mo. Kasi hindi madali ang pagiging buhay OFW pagdating sa labas ng bansa. Tama? Hindi madali. Iba ang buhay dito. Iba ang buhay doon. Iba ang batas dito. Iba ang batas doon. Tama? Kaya dapat ihanda nyo na. Kasi after kumagtok, magtatanong ako sa inyo kung tuloy pa ba kayo? O hindi na? Okay. Yan, pailan-ilan pa lang yan. Pero sa sunod-sunod mamaya, nasasabihin ko sa inyo, tibayan nyo lang ang loob nyo. Sa mga marinig nyo sa akin, katakot-takot man, nervous man ang marinig mo, ang maramdaman mo. Pero dapat tibayan mo lang ang loob mo. Tama? Kasi ang isang OFW, hindi lang dapat masipag, matyaga, no? Kailangan mayroon siyang tibay na loob at palaban. Yan ang buhay OFW. Malinaw? Ngayon, batas ang pag-usapan natin dito na dapat niyong malaman. At pag matapos ko ito banggitin mamaya, normal lang. Kung hindi ko pa natapos-tapos sabihin sa inyo, mayroon ng iba na tumatayo at hindi nagpapaalam. Yun pala tatawag na sa labas, ma'am, bakit? Ginawa niyo ito sa amin. No?
At dapat, tibayan mo lang ang loob. Ngayon magtatanong lang, batas! Isang batas lang po. Uwi na. Ayos ba? Ngayon, magtatanong lang ako. Lahat ba, yung excitement nyo kanina, nasa 100% naman? Nasa 100% naman? Hindi pa rin. Normal lang, alam siguro ng iba na may darating talaga na speaker na talagang may malalalaman pa kami dito. Bago ko ipagpatuloy, patalastas muna. Salamat sa inyong mga agencies na patuloy nagpapadala ng mga OFWs dito para magpido sa amin. At maraming salamat din po sa mga OFWs na nandito ngayon. Sabi ni iba, anong maraming salamat, Mr. Sham? Na dito pala, daming katakot-takot na marinig namin. Pasalamat pa tayo sa agency. Hindi, ibig sabihin kasi, mahal kayo ng inyong agency. Kasi kung hindi kayo mahal ng inyong agencies, maraming pidos dito. No, pidos. Pidos doon sa taas. Pero after na magpidos ng mga yan, kukuha lang ng certificate yan, uuwi yung mga yan. Pero pagdating sa labas naman sa, or anong mangyari dyan, dito pa lang sa Pilipinas, wala na silang pakialam. No? Basta lang ako pagkuha ng lahat ng kung anong dito. ATM, lahat ba kumuha kayo ng ATM? O dapat may laman yan ha? Pag-uwi ng Pilipinas. Okay? Pangalagaan ninyo yung trabaho. Lalabas dito, hanggang sa makaalis, pagdating sa labas naman sa maraming problema. Pero pag may problema, ang pidos wala ng pakialam. Mga pidos wala ng pakialam. Ibang klaseng pidos to. Dapat ganun din sa amin. Kaya lang, mahal kayo ng inyong agency, mahal din kayo namin. Bakit? Pag nagka-problema pagdating sa labas naman sa, nandoon kami. Nandoon pa rin kami, anytime para sa inyo. Ayos ba? Ganun lang po kasimple. Ibig sabihin, mahal kayo ng inyong agency, mahal din kayo namin. Ngayon, magtatanong na. Unang tanong. Concentrate ha. Tingin sa akin. Titigan nyo ang mukha ko. Okay. Sino ang nakapag-sign na ng kontrata? Taas yung mga kamay. Nakapag-sign lang ha. Thank you. Kunti lang nakapag-sign ng kontrata. Sino hindi pa nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. Okay. Pero thank you. Mayroong hindi tumataas ang mga kamay. Sa hindi tumaas ang mga kamay, ang tanong ko sa inyo, ano kayo? Sabi ng iba diyan, pakialam ko sa'yo. No? Concentrate ha? Mr. Sam, bakit ka nagtatanong? Gusto ko lang malaman, kaya ako yung nagtatanong. Concentrate ha? Dahil alam ko na, magtanong lang ako rin. Kamusta ang excitement? Okay naman kanina. Dito kasi, tuwing may nangyari sa'yo, magbawas ako ng 20% sa excitement mo. 5 bisis ko magbawas, no, ng tagti-20. Kung 5 bisis kita nabawasan ng 20%, ubos yung 100% na excitement mo kanina. Kaya ngayon, nung magtanong ako kung sino nakapag-sign ng kontrata, mayroon nakapag-sign, mayroon hindi. Sa mga hindi nakapag-sign ng kontrata at hindi tumaas ang mga kamay, ayon sa batas, dapat ang isang OFW bago magpidos, dapat siya ay nakapag-sign na ng kontrata. So, overexcited. Kamusta? Sabi ni iba, ha? Bakit kami hindi pa nakapag-sign ng kontrata? Tuwang-tuwa na sana kami kanina. Akala namin okay na kami. Nasa batas kasi yan. Hindi po pwedeng i-violate natin ang batas ng gobyerno. Dapat kapag-sign ka na ng kontrata. Sa hindi nakapag-sign ng kontrata, bawasan ko na ang excitement mo ng 20%. Yung 100% mo, ang natira is 80% na lang, no? Sabi na iba, ganun ba? Yes. At dapat, ang isang OFW, after magpidos, dapat, mula nag-apply at nabisa na siya, dapat 60 to 90 days prior, dapat wala na siya sa Pilipinas. Ngayon, dapat nasa labas na ng bansa, at dapat kumikita na siya ngayon, at dapat wala na siya sa kanyang inuupuan dyan ngayon. Sabi ng iba, ganun ba?
Bakit kami? Bakit kami? 10 months na nandito pa rin. Kaya normal lang, unti-unti nang sasakit ang ulo mo. Kasi bakit? Kung nangyari sa'yo, bawasan ko na naman uli ang excitement mo. Ang natira is 60% na lang. Ganun po ang batas. 60% na lang. No? At least alam nyo na, no? Sa mga ex-abroad, hindi nyo to alam dati kasi hindi naman tayo nakita noon. No? Hindi nyo to alam, mga ex-abroad. Pasalamat kayo, mga ex-abroad, nandito kayo ngayon. Baka sabihin ng iba, ex-abroad naman ako, exempted naman ako dapat sa PIDOS. Walang sinasabing UWA na ang ex-abroad ay exempted sa PIDOS. Ang sabi ng UWA, PIDOS is a mandatory seminar to all departing contract workers, not only for first timer, maging sa mga ex-abroad. Ano? Kasi maraming pagbabago taon-taon na dapat mong malaman. Nung unang alis mo, hindi mo alam. And panibagong batas yun. Ang nag-implement sino? Ang mag-update? Ang PIDOS. Malinaw? Kaya dapat ikaw ay wala na sa Pilipinas ngayon. Magbawas na ako, ang natira is 60%. At dapat, no? Bakit kailangan i-deploy ng isang OFW? May deploy. Kasi hindi lang siya nakapag-sign ng kontrata, hindi lang siya nakapag-PIDOS. Ang iba dyan, nakapagbayad na ng placement fee. Tama, hindi? Tama? O, sa mga taga-agencies dyan, baka may nag-observe sa akin ng taga-agency, tapos pag narinig dito sa akin, sabi nyo, ayaw na nating magpapidos doon kasi katakot-takot pa ng mga sinasabi ng speaker doon sa welfare assistance, just in case of emergency. Hindi po. Ang purpose namin, matulungan lang ang OFW, matulungan din namin ang agency. Tama? Kasi bakit pag nakaproblema yung mga OFW na yan at hindi masolusyonan, damay pati agency. Malinaw? Kaya dapat ikaw ay nakaalis na kasi ang iba niya nakapagbayad ng placement fee. Ang tanong, pag nagbayad ng placement fee, ang salary mo is 20,000 or 40,000. Halimbawa lang, magkano ang maging placement fee mo? Dapat equivalent of 1 month salary. Sabi ni iba, ha? 1 month salary? Bakit sa akin sobrang laki? May ibig sabihin, bawas na naman ang excitement mo na 60%. Ang natira ay 40% na lang. Tama? 40% na lang. At pag nagbayad, saang lugar? Sa Jollibee? Sa Chowking? Sa McDo? Sa Max? Mall? Hotel? O restaurant? Wala sa nabanggit ko na lang dapat sa loob ng agency. Sabi ng iba dyan, tahimik lang. Ha? Agency? Bakit kami? Jollibee. Sabi ng isa dito, nakita ko nung kagarang araw, siniko yung katabi niya, at least, pinangirenda tayo. Ang sabi ko naman, hindi niya pira yun. Pira mo yun. Tama? Dapat sa loob ng agency, hindi kung saan-saan. Malinaw? Sagot na isa dito kahapon sa kami sa GCash. Mas lalo kang nangyari. No? Kaya pagdating sa part na to, pag may nangyari dyan, sa iyo mo yun, another 20% ang ibabawas ko. Ang natira is 20%. Kaya minsan, pagdating sa usapan na to, mayroon talagang kusang lumalabas, hindi pa na nagpapaalam sa akin. No? Hindi nagpapaalam sa akin. Akala ko mag-CR lang. Nung sinundan ko sa labas, natawag na pala sa kanyang agency. Yung siya nag-recruit sa kanya, narinig ko talaga, sabi ko, bakit ginawa dito sa amin? May alam pa kayong papidos-pidos. Wala kaming pinirma ng kontrata pagkatapos. Pinagbayad ko bilang placement fee, sobrang laki. Pagkatapos kinuha niyo pa sa loob ng 7-11. Problema hindi. Problema. Dapat sa loob ng agency. Bakit ko ito binabanggit? Para maging aware kayo at ang inyong agency. Bakit?
Kung may taga-agency dyan, ingat po kayo mga taga-agencies. Maraming gumagamit sa pangalan ng agency. Sa labas pa lamang, ang purpose, makapag-convince lang ng tao para mag-abroad. At pag napapaniwala nila, doon ang umpisahan, no? Yung pangungulimbat ng malaking halaga sa mga aplikante. Walang kaalam-alam ang agency. Kasi ang naganap ang transaksyon sa labas, tama? Nung mahuli ang suspect sa labas, damay, pati agency. Kasi nga, ginamit ang pangalan ng agency. Pati yung kausap doon sa agency, kung mahuli ang suspect sa labas, lifetime imprisonment. Pati siya, lifetime imprisonment din. Bakit? Anong maging kaso doon? May kaso yun. Involved siya sa ginawang crime. Accessories of the crime ang mangyayari sa kanya. Bakit? That is a violation of the Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment ang ginawa sa kanya. Kaya dapat magiging maingat. Ayaw ko na maulit yung sa 12 teachers last month pinagre-recruit papuntang Korea. Nag-resign sa trabaho. Pagkatapos nang mai-recruit na sila, pinasama pa doon, pinapapuntahan pa yung kanyang boarding house sa Las Piñas. Ito, matanda ang recruiter. Ito, dito ako nakatira. Kaya pag natapos ang mga transaksyon natin, ipapalo up niyo ako, dito niyo ako puntahan. Online transaksyon. Nagkabayaran sa GCash. Magkano? 280,000 each. Nung makapagbayad na lahat, kumpleto na. Sige, ipalo up niyo ako. Nung magpalo up, pumunta sa Las Piñas. Wala na. Kasi, nangungupahan lang pala doon. Ingat, sinundan ng 20 mga taga Batangas. 178,000 bawat isa. Mag-isang taon hindi nakaalis. Ang kinuha, 178,000 times 20, magkano? Migi 3 millions. No? Sobra pa. Kaya sila ngayon balik sa trabaho kung anong mga trabaho. Anong lugar? Poland, South Africa, Malaysia, Japan, Czech Republic. Na? Ingat ha? Grupo-grupo. Ingat. Kaya sana huwag mangyari sa inyo yung nangyari sa iba. Okay na sana kung narating sa amin na maaga. Nung nagpag-transaksyon pa sila, kung nakarating na sa amin, wala, tapos na eh. At large na ang suspect. Guys, ingat. Kaya dapat pag nagbayad, dapat mayroong kaukulangan. Resibo. Resibo. Sabi ng iba, ikaw may resibo ka ba? Ako wala kayo. Simple lang, sinisiko yung, may resibo ka ba? Problema hindi. Kaya kung babawasin ko pa yung 20% na natira sa'yo, wala na talaga natira sa 100% na excitement mo. Guys, ulitin ko. That is a violation of Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Kung ang kriminal nakapatay na kulong nakapagpiyansa, guys, sa batas na yan, no bail, non-bailable offense. Sabi ni iba, Mr. Sam, bakit alam mo yung mga ganon? Kasi yan ang trabaho ko mula noon hanggang ngayon. Kaya kung bakit ka magtataka, habang ako yung nagsasalita dito, panay ikot ang aking kamera. Kasi, no? Sa labas, marami akong hinahanap. Dito, sa loob ng Pidus, tandaan mo, pag nasintruhan ka ng aking kamera at biglang nag-blink ang aking kamera, no? May ibig sabihin, ikaw yung isa sa hinahanap ko. Nandito ka sa loob ng Pidus. Positive ang suspect. Okay! Katakot-takot no? Ang tanong, isigaw nyo ng malakas. Ang sagot nyo sa akin, pag nagtanong ako tuloy ko hindi, ang sagot nyo sa akin, ganito ha, tuloy ang laban, walang susuko, walang atrasan. Isigaw nyo ng malakas. Tuloy ang laban, walang susuko, walang atrasan. Ang tanong, tuloy, hindi. Mahina. Lakasan nyo. Lakasan nyo. Ang galit na galit ka. Tuloy ang
Pero hindi!